Anong nangyayari? Hindi ko akalain na muling isisilang ako isang buwan bago ang paglusob ng mga halimaw. At na-recruit pa ako ng zoo. Araw-araw ay isang pirasong hotdog. Paano ako lalakas kung nakasalalay sa karne ang aking pag-unlad? Nang akala ko ay wala ng pag-asa na makumpleto ang misyon. Si Liu Ruyan ay nagbibigay sa akin ng 2 toneladang karne araw-araw. At pinasiklab pa ang buong bansa para maghatid ng pagkain sa akin. Pati na ang bansa ay bumili ng lahat ng karne sa mundo. Dahil siya ay muling isinilang mula sa hinaharap. Alam niyang ako ang tanging pag-asa laban sa mga halimaw. Ay naku, lalong lumalala ang pagkalugi ng zoo. Kung ganito ang mangyayari, hindi lalampas ng 1 linggo magsasara na kami. May malaking kliyente ang direktor na dumating. Sabi ay mag-invest. Ha? Ako si Liu Ruyan, anak na babae ni Liu Qingsong. Anak ng pinakamayaman. Bakit siya pupunta dito para mag-invest sa zoo? Baka ito ang swerte at magandang lugar. Gusto kong kontrolin ang 100% ng zoo na ito. Magkano ang kailangan? Sana maganda ang pagpapatakbo ng Liu family sa zoo na ito. Huwag mo lang ibenta ang mga hayop ko. Sige, gagawin kong pinakamaganda ang zoo. Pero ngayon, gusto kong maglibot sa mga hayop, lalo na sa bahagi ng mga ahas. Walang problema, dadalhin kita roon. Dito tayo dumaan. Nasaan ka? Nasaan ka ba? Gusto ba talaga ng anak ng bilyonaryo ang mga ahas? Nako, hindi maganda ito. Nakawala ang malaking ahas, at pumasok pa sa lugar ng mga butiki. Ano, pupunta agad ako doon. Siguradong Diyos ang ahas yan. Hindi mapigilan lumabas para maghanap ng pagkain, kaya tinutukan niya ang mga butiki. Sa wakas, nahanap na kita. Sa buhay na ito, gagawin kong mabilis kang lumaki. Maging pinakamakapangyarihang dragon sa mundo. Ay, 1 butal na lamang ang natira sa butiki. Kung mamatay ka pa, maaari nang isara ang lugar na ito. Sayang, sa harap ng dragon. Ikaw ay magiging pagkain na lamang. Sa harap ng ganitong higanting ahas, tiyak na siya ay nawawalan ng pag-asa. Kapangyarihan ng dragon. Ano nang nangyayari? Ano nang nangyayari? Baka ang butiki sa harapan ay tunay na dragon. Pagkain. Gusto mo pang tumakas? Diyos ko, Diyos ko. Ang butiking ito ay sobrang galing. Diretso akong mamumuhunan, Director Lee. Gusto kong alagaan ang ahas na ito. Ah! Agad niyang ipapadala ang karne sa kanya. Kahit gaano karami ang ipadala. Para mapakain siya ng todo. Sige po, Ginoong Liu. Agad kong ipapagawa. Awu! Ah! Bakit parang lumalaki siya? Sobrang bilis naman ng paglaki niya. Hindi ba't ito ay isang halimaw? Ginoong Lee, normal lang ito. Pinasin mo ang lahat ng tao ng confidentiality agreement. Isasara ang zoo sa loob ng 1 buwan. Kailangan kong i-renovate. Magbubukas muli pagkatapos ng 1 buwan. Magpakaasa ka. Simula ngayon, buong puso kong aalagaan ang lizard na ito. Maghanap ka pa ng mas maraming tao para magbantay. Hindi pwedeng mapinsala kahit kaunti ang lizard. Ay, hindi ko alam kung makakakuha pa tayo ng ilang toneladang karne. Parang hindi pa rin sapat ang kakainin. Kung araw-araw lang kakain ito, maubos din ako ng gutom dito balang araw. Naku, dumating na ba ang bigas para sa tulong ng gobyerno? O sinasabi mo bang dumating na ang aking hatol? Bakit ang sarap ng pagkain ngayon? Sa panahon ngayon, kahit ang mga butiki mayayaman na, bakit wala akong nakakausap na ganito? Siyempre, anak siya ng pinakamayaman. Narinig ko, si Liu Ruyan ay ang reyna ng kagandahan sa King University. Mas nakakainis ang tao kaysa sa butiki. Liu Ruyan. Sino siya?
Bakit siya ako? Sige na, wag na siyang isipin. Baka naman talagang gusto niya ang butiki. Basta't may makakain, ayos na. Sobrang dami ng karne nitong mga nakaraang araw. Para kangitnaan ito talaga. Anak, sabi nila binili mo ang isang zoo. Pwede mo bang sabihin kung bakit? Maaaring hindi ka maniwala kapag sinabi ko ito, Ama. Ang zoo na ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng China. Sa loob ng ilang buwan, maunawaan mo na. Hindi ko pa pwedeng sabihin ang detalye ngayon. Sige, ituring na lang natin itong unang hakbang mo sa negosyo. Mabilis na lumaki ka, Dragon. Pagkatapos ng ilang buwan, pasasabugin mo ang mundo. Direktor, ang butiki ay lumalaki ng napakabilis. Nakakatakot talaga. Gusto ko na ring mag-resign. Kung ganito ang mangyayari, hindi na maitatago ang Dragon sa huli. Kung hindi talaga kaya, ibubunyag ko ang pagkatao kong muling isinilang. Kailangan nating ihanda ang buong bansa. Salamat, Shenlong, sa pagprotekta sa akin sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, tiyak na hindi kita papayagang mamatay. Kaya pala ang babaeng ito ay muling isinilang. Kaya sa buhay na ito, basta't sapat ang pagkain. Siguradong hindi ako mamamatay. Miss Liu, ano nang nangyari sa butiki na ito? Mukhang dragon siya. Siya nga ay dragon. Boss. Director. Hindi maganda. Maraming reporter at tao sa labas. Sinasabi nilang gusto nilang pumasok at makita ang dragon. Anong nangyari? Paano nalaman ng mga tao sa labas na may dragon dito? Kahapon ng gabi, may drone na pumasok sa aming parke. Nakuha nito ang dragon. Yung video ay sumikat na sa mga short video. Nakakainis. I save. Alam na ng ama. Mukhang kailangan ng ilantad ang aking pagkatao bilang muling isinilang. Pumasok. Sabihin mo, ano ang nangyayari? Ito ba ay iyong marketing o talagang may dragon? Tatay, ang susunod na sasabihin ko ay maaaring ikagulat mo. Ngunit lahat ito ay totoo. Yung nasa zoo ko talagang dragon iyon. At ito ay isang Diyos na dragon. Kababuyan. Paano magiging dragon yan? Alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging epekto nito? Ngayon, ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking alon sa internet. Kapag nalaman ng mga mamamahayag na peke ito, lahat ay ikaw ang nagpakalat ng chismis. Alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa kumpanya? Totoo lahat ito. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta sa zoo at tingnan. Sige, pupunta ako at titingnan. Yung sinasabing dragon. Pumunta ako sa plaka 58. Ito ang sasakyan ni Ginoong Liu. Bakit nandito rin si Ginoong Liu? Ito. Ano ba talaga itong halimaw? Papa, siya ang Diyos Agila. Ang Diyos Agila na makakapagligtas sa China sa hinaharap. Pwede ba akong pumasok para tingnan? Boss, hindi ito tama. Hindi pa namin alam kung kakain siya ng tao. Kung talagang siya ang tagapagtanggol ng China. Paano siya makakain sa akin? Ano ang ginagawa ninyo? Kaya mong magsalita? Ako ay isang Diyos na dragon. Nagsasalita ako ng tao. Ano ang kakaiba dito? Ginoong dragon, wala kaming masamang intensyon. Pakiusap, itigil mo ang iyong presensya. Kung magpapatuloy ito, lahat tayo ay mamamatay. Ginoong dragon, ako ang nag-aasikaso ng iyong pagkain sa panahong ito. Sana ay okay lang ang iyong kinakain. Alam ko na. Salamat sa iyong pag-aalaga sa akin sa panahong ito. Hindi ko makakalimutan. Ginoo ng dragon. Sa loob ng 20 araw, lalabas ang halimaw. Pakiusap, protektahan mo ang Sina. Protektahan mo kami. Anak, ano ang sinasabi mo? Alam ko na. Ipinadala ako ng langit. Para lamang mapuksa ang mga halimaw. At iligtas ang huwaksya. Miss Liu, hindi maganda ang sitwasyon. May isang grupo ng mga investigador sa labas. Nakakuha sila ng impormasyon mula sa mga tao. Na may mga alagang hayop tayo dito. Kailangan nilang pumasok para mag-inspeksyon. Anong mga investigador ang dumating? Kung pumasok sila, tiyak na madidiskubre nila ang Diyos na dragon. Ngayon, pati mga investigador ay nandito na. Sa hinaharap, lalaki pa ng lalaki ang Diyos na dragon. Sa bandang huli, lahat ay maghahanap sa kanya.
Ngayon, ako muna ang bahala. Mag-isip ka rin ng mabuti kung ano ang gagawin mo sa huli. Sa isang araw, ilalantad din siya sa buong mundo. Hindi nyo kailangang itago. Ginoong Dragon, mayroon bang maitutulong kami sa inyo? Mas maraming pagkain. CJ. Agad-agad bilhin ang lahat ng karne sa buong lungsod. Ihati dito sa Kin City Zoo. Matapos ang ilang araw na walang tigil na pagsipsip ng karne, ang datos ko ay talagang nakakatakot. Umabot ang taas ko sa 2 kilometro. Timbang ay 30 tonelada. Ang katawan ay naging mahaba at labis na nakakatakot. Ang mga kaliskis ng dragon ay kumikislap. Ang ulo ay eksaktong katulad ng sa alamat na dragon. Naka-unlock ako ng kakayahang baguhin ang laki ng aking anyo. Sa ngayon, pinaliit ko ang aking anyo at nakabitin sa hangin. Ginoo ng dragon, ang mga bagay na inutusan ninyo kaming hanapin, ay naibalik na namin sa inyo. Kainin mo na ito. Hindi ko kailangan ito. Ito ay makabubuti sa iyo. Salamat, Ginoo ng Dragon. Enye. Ah. Salamat, Ginoong Dragon. Sige, bumangon ka na. Ngayon, may kalahating buwan na lang. Bago lumitaw ang halimaw. Nararamdaman ko ang maraming makapangyarihang enerhiya. Magpatuloy ka sa paghahanap ayon sa sinabi ko. Makakatulong ang mga bagay na ito sa iyong pagyaman. Hoy! Ruyan! Dalhin mo si Shenlong palayo. Nandyan na. Hindi na kailangan, nandito na sila. Mga tao sa loob, makinig kayo. Napapaligiran na kayo namin. Lumabas na kayo agad. Huwag, hindi kami masamang tao. Ito ay Dragon na badge. Siya si Wang Gutian. Sa nakaraang buhay, siya ang pumatay sa unang halimaw ng Huaxia. Talagang dragon nga. Hindi nagsisinungaling ang satellite A. Totoo ang lahat sa internet. Lahat. Itutok ang mga baril sa halinghing na halimaw sa ere. Huwag magputok. Kami ay mga mabuting tao. Ito si Shenlong. Dumarating siya upang iligtas tayo. Wang Jiang. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng pribado. Oh, CJ. Wang Jiang. Ang dragon na iyon ay tunay na Diyos na dragon. Siya ay nandito upang protektahan ang ating Huaxia. Akala mo ba bobo ako? Alam ng lahat. Ang mga dragon ay talagang hindi umiiral. Bakit kaya may 12 hayop? Bakit nila isinama ang isang di umiiral na nilalang? Ang dragon ay talagang katang-isip. Isa lamang itong halimaw na mukhang dragon. Huwag kang maloko nito. Maaari kang magtaka sa mga sasabihin ko. Pero sana ipahalagahan mo ito. Kahit na nakakatawa. Pero totoo lahat ng sinasabi ko. Sa totoo lang, ako ay isang muling isinilang mula sa hinaharap. Paano magkakaroon ng muling pagsilang kung nakakatawa naman? Li Ershayan. Para lang magkunwaring nagsisinungaling ka. Kaya mo pang makabuo ng ganitong kalokohan. Si Wang Ba ay may laban sa football sa buong mundo ngayon. Parang Amerika pa rin ang nananalo ng lihim. Malapit nang magsimula ang laro, 1 oras na lang. Alam ko na ang resulta. Sa loob ng 2 minuto mula sa simula ng laro, makakakuha na agad sila ng goal. At ang pangalawang goal ay mula rin sa Amerika. Isang manlalaro ang nakapuntos gamit ang isang upside-down bicycle kick. Ang resulta ng laro ay 5-0. Ang kagandahan ng bansa ay panalo. Paano naman pwedeng mangyari iyon? Paano pwedeng manalo ang kagandahan ng bansa? At saka, sobrang dominasyon pa nga. May 1 oras pa naman. Kung hindi maniniwala si Wang Jiang, pwede namang maghintay at mag-verify. Sa tingin mo, may ganong karaming oras pa ba ako para maghintay sa'yo? Mayroon. Ito ay may kinalaman sa hinaharap ng China. Talagang galing ako sa hinaharap. Ang misyon ko ay iligtas ang China. Alaynan.
Sige, bibigyan kita ng 1 oras pa. Lahat magpahinga sa lugar. Patuloy na umiikot ang helikopter sa himpapawid. Kumilos ulit pagkatapos ng 1 oras. Tama na tama. Ah, Enel. Wang Jiang. Naniniwala ka na ba? Talaga. Mula sa hinaharap. Bumalik na ako. Ako ang babalik upang iligtas ang China. Ang sasabihin ko ngayon. Kailangan mong pakinggan ng seryoso. May 15 araw na lang. Magkakaroon ng mga halimaw sa buong mundo. Yung mga halimaw na nakikita sa iba't ibang pelikula. Sila ay darating sa totoong mundo. Malapit nang dumating ang katapusan ng mundo. Noong nakaraang buhay, hindi maayos ang paglaki ng dragon ng Diyos. Hindi nito kayang protektahan tayo laban sa mga halimaw ng matagal. Sa huli, namatay ito sa pagsalakay ng mga halimaw. Hindi. Kung hindi pa rin maniniwala si General Wang, pagkatapos ng 5 araw, maaari kayong magpunta sa ilalim ng dagat sa Sea City upang mag-imbestiga. Ang mga halimaw ay nagmula sa butas sa ilalim ng dagat. Pagkatapos, ang mga wormhole ay magiging laganap sa buong mundo. Kung ganito nga, kailangan na lang ba nating umasa sa Dragon God? Sa susunod na ilang buwan, kailangan nating umasa sa Dragon God. Dahil wala tayong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ano ang maaari kong gawin? Maaari bang mag-alaga ng Dragon God ang buong bansa? Kaya ba niyang kumain? CJ, kailangan kong i-report ito sa aking superior. Hindi maitatago ang tungkol sa Dragon God. Dahil gusto nating makuha ang tulong ng buong bansa. Sa tingin ko, dapat itong ipaalam. Para malaman ng lahat ang tungkol sa Dragon God. Hayaan nating ang buong bayan ay magbigay ng suporta sa Dragon God. Para mabilis siyang lumago. Ito ang tamang paraan. Naiintindihan ko na. Ginoong Liu, paano mo nagawa iyon? Walang problema, magpahinga na tayong lahat. Ang zoo ay opisyal ng magbubukas-bukas. Magbubukas? Nagsasabi ka ba ng joke? Ang zoo ngayon ay talagang iba na kumpara sa dati. Seryoso ako. Bukas ang pagbubukas. Para makapasok ang lahat at makita ang Diyos-Diyosan. Ganoon ba, Yanni? Liu, mayroon pa bang kailangan kong gawin? Ang ibang bagay ay hahawakan ng pamilya Liu. Maaari na kayong umalis. Ginoong Shenlong, maaari ka bang magbago sa anyo ng 100 metro? Gusto mo bang gamitin ako para akitin ang buong bansa? At pagkatapos ay hayaan silang magbigay ng pagkain para sa akin. Hindi na maitatago ang mga bagay. Upang mas mabilis kang lumago. Ito ang pinakamainam na paraan. Maaaring masiyahan si Dima. Ganyan lang talaga. Ano? Gusto mong i-broadcast buong bansa ang Shenlong? Lalapit na ang oras ni Dad. Hindi pa ganap na lumalago si Shenlong. Kailangan natin ng mas maraming pagkain. Hindi natin magagawa mag-isa. Ang lakas ng buong bayan ang pinakamahalaga. Sige na nga. Kaso lang, nakabili ako ng isang platform para sa live streaming. Gamitin natin ito para mag-live broadcast ng buong buo. Ginoo ng Shenlong. Ito ay mga drone. Sa susunod na araw, ipapakalat nila ang mga kuha dito. Upang makita ng buong bansa ang iyong anyo. Anong global na unang dragon? Ano ba talaga ang katarantaduhang ito? Sa tanghali bukas, alas 12, ay live stream ang global na unang dragon. Hello, Hep. Totoo ba ang sinasabi mo? Magkakaroon ng halimaw pagkatapos ng 15 araw. Mukhang hindi nagkamali si Liu Ruyan. Dahil 1-0 araw na ang nakalipas sa karagatang silangang dagat. Talagang nakakita kami ng isang itim na butas na biglang lumitaw. Itim na butas. Litset, sa loob ng itim na butas. Lumalabas ang dalawang kakaibang nilalang. Milyon-milyong bala ang ginamit para mapatay sila. Sa pagsusuri sa sukat nila, napag-alaman na hindi sila kabilang sa anumang kilalang hayop sa mundo. Bukas, ako mismo ang pupunta sa Qin City para tingnan ang tinatawag na Diyos Dragon. Kung siya nga ang tagapangalaga ng China. Hindi tayo pwedeng manatiling tahimik lang. Ngayon, habang lumalaki ang aking katawan, mas marami na akong kinakailangang pagkain. At tumataas ang pangangailangan para sa mga pagkain na may mataas na enerhiya. Na mas mataas na ngayon. Ngayon, ang aking taas ay umabot na sa 5 kilometro. At ang timbang ko ay 70,000 tonelada. Ginoong Dragon, pagkalipas ng kalahating oras, ang live stream ay magsisimula sa oras. Kasabay ng pagsisimula, muling magbubukas ang zoo. Naghanda kami ng mahigpit na seguridad.
Lahat ay mula sa mga kumpanya ng bodyguard sa buong bansa. Tinitiyak na ang live stream ng Dragon ay magiging ligtas. Naiintindihan ko na. Malapit na itong mag-alas 12. Hindi ko alam kung ang Shenlong ay isang estratehiya sa marketing. Narinig ko na ang Liu Group ay bumili ng platapormang ito. 4.50. Umalis ka, sino ang gustong tumingin sa maganda? Babae, ako ang pipili. Nasaan ang Shenlong? Ilabas mo na ang Shenlong. Siguradong lahat ay narito para sa Shenlong. Kaya't hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tingnan natin si Ginoong Shenlong ng sama-sama. Hindi ito special effects, di ba? Paano maaaring may totoong dragon? Ginoong Shenlong. Hindi pa rin naniniwala ang mundo sa iyong pagkakaroon. Pakiusap, gisingin mo ang mundong ito. Nakakatakot na sigaw. Hindi ito pwedeng maging sa buong mundo. Anumang hayop ay maaaring maglabas ng Sa sandaling ito, ang Diyos na Dragon ay lumilipad sa mga ulap ng kidlat. Mga kaibigan sa Kin City, kapag tumingin kayo sa itaas, makikita ninyo ang dakilang dragon. Wow! Ang Diyos na Dragon ay nasa Kin City Zoo. Para sa mga kaibigan na gustong magbigay ng pagkain sa Diyos na Dragon, maaari kayong magdala ng pagkain dito. Tandaan mo, ang dragon ay kumakain lamang ng karne. Sobrang nakakagulat ng dragon. Hindi ako naniniwala dyan. Siguradong special effects lang yan. Paano naman magiging special effects yan? Ang mga litrato ng dragon sa internet ay kumakalat na. Lahat ng iyan ay chismis. Mabilis, burahin mo iyan. Huwag tanggalin. Totoong umiiral ang dragon. Palakasin ang usapan tungkol dito. Para mas maraming tao ang makaalam. Talagang dragon ito. Na kayang magpatawag ng kidlat. Ganap na tumutugma sa paglalarawan sa alamat. Ano ang utos ng pinuno? Napanood mo na ba ang live video ni Shenlong? Bumalik ka dito. Maghanda na para sa pulong. Maaari ko bang isama si Liu Ruyan? Isama mo siya. Kung talagang galing siya sa hinaharap. Napakahalaga niya. Ang ganda at ang lakas ng dating mo. Hindi ako niloko ng mga kwento sa mitolohiya. Ganito talaga ang hitsura ng dragon. Talagang Diyos na dragon ito. Totoo ngang may Diyos na dragon sa Kin City namin. Ginoo ng dragon. Pagpalain mo ang aking kalusugan. Sagana ang yaman. Sariwang karne. Uy, gaano karaming karne ang kinuha mo? Kumuha ako ng 0 kilo. Hindi ko alam kung sapat na ito para sa dragon. Wala nang sapat na karne sa bahay. Sariwang karne, 50 kilo ang binili ko. 50 kilo ang binili ko, sariwang karne. Hindi ko akalain na makakapagpakain pa ako ng dragon sa buhay ko, haha. Sariwang karne. Pangalawang klase ng malamig na karne, pangalawang klase ng malamig na karne. Pangalawang klase ng malamig na karne. Pangalawang klase ng malamig na karne, pangalawang klase ng malamig na karne. Talagang ang pagkakaisa ang pinakamalakas na lakas. Sa loob ng 1 oras, nakalikom tayo ng 5 toneladang karne. Ayan, Liu, maaari ka bang dumaan para dumalo sa pulong ngayon? Gusto ka ng pinuno na makilala. Sa wakas nagsimula na. Sa pagkakataong ito, hindi na maulit ng huwaksiya ang pagkakamali nila. Tunay na isang Diyos-Diyos ang dragon. Siya ang pinakamayaman sa huwaksiya. Anak ni Liu Qingsong. Liu Ruyan. Magandang araw sa inyong lahat, mga Dragon General. Magandang araw, Commander. Upo ka na.
Ginoong Liu, diretso na tayo sa punto. Narinig ko na galing ka sa hinaharap. Ako ay isang muling isinilang. Galing ako sa hinaharap na 3 buwan mula ngayon. Hocus pocus. Paano naman posible? Akala mo anong lugar ito? Na pwedeng magbula-bula ka. Boss, hindi ka naman naloko niya, di ba? Tumahimik kayong lahat. Napanood niya na ang live stream ng Shenlong, di ba? Napanood na, boss. Ano sa tingin niyo, totoo ba ito? Totoo ito. Hindi ko akalain na maniniwala sa akin ang pinuno. Akala ko ay kailangan kong magpakaabala. Ipakikita ko sa inyo ang ilang bagay. Mangangain ng tao. Tama nga ang hinala ko. Miss Liu, kilala mo ba ang ganitong halimaw? Alam ko, ito ang halimaw na lalabas pagkatapos ng 14 na araw. Tinatawag na kanibal na halimaw. Napakabilis kumilos. At naglalabas ng nakakatakot na sigaw. Kayang lunukin ang buong tao. At ang katawan nito ay sobrang matigas. Kahit na atakihin ng malalakas na apoy. Kaya nitong tumagal ng ilang minuto. Sinasabing sa loob ng 14 na araw, lilitaw ang mga halimaw sa buong mundo. Hindi ba't katapusan na ng mundo iyon? Ang mga halimaw na ito ay natagpuan natin kamakailan. Sa pamamagitan ng pag-aaral, ang kanilang ihihi ay hindi kabilang sa anumang kilalang hayop sa mundo. Kahit ang mga siyentipiko ay hindi makapagpaliwanag kung ano ito. Ngunit agad itong nakilala ni Liu Ruyan. Malaki ang posibilidad na talagang galing siya sa hinaharap. Mayroon tayong 14 na araw na natitira. Kailangan nating maging handa sa lahat ng bagay. Miss Liu, alam mo ba? Kung saan unang lilitaw ang pinakamalaking halimaw sa Huaxia. Dito mismo sa Qin City. Noong araw na iyon, kakarating ko lang sa paligid ng zoo. Bigla na lang may lumitaw na malaking halimaw. Na gustong umatake sa akin. Kung hindi dahil sa pagdating ng Ginoong Dragon at iniligtas ako. Sa tingin ko, patay na ako. Kaya't nagbalik ako sa buhay para iligtas ang Huaxia. Upang lumago ang Diyos na Dragon. Masyado ng kaunti ang oras, leader. Kailangan nating mapabilis ang paglago ng Diyos na Dragon. Siya ang pag-asa ng Huaxia. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Nais mo bang bumuo ng pader laban sa mga halimaw? Paano mo nalaman? Dahil sa nakaraang buhay, gumawa ka rin ng parehong desisyon. Kung sa nakaraang buhay, sa tingin ko, maganda ang desisyong ito. Ngunit ngayon, hindi ko na ito iniisip. Dahil ang mga tao ay gumugugol ng 1 buwan sa pagtatayo ng pader. Ngunit ang halimaw ay kayang sirain ito sa loob lamang ng 1 minuto. Ibig bang sabihin, ang tao ay umaasa lamang sa mga Diyos? At may naisip ako. Ngunit kailangan ng pahintulot ng dakilang dragon. Anong ideya? Ang mga tao ng Huaxia ay mga inapo ng dragon. Kaya't malamang na ang dugo ng dragon ay makapagpapatatag sa atin. Marahil ay maaari tayong humingi sa dakilang dragon na ipahiram ang kanyang dugo. Pagkatapos ay nakabuo sila ng Jin Serum na nagpapalakas sa atin. Siyempre, ito ay isa lamang sa mga ideya ko. Hindi natin alam kung magiging matagumpay. Alaynan, mukhang sulit subukan. Pero ang pinakaimportante ngayon ay, kailangan nating palakihin ang Shenlong. Kailangan lang niyang lumaki. Para makuha natin ang seguridad, hindi kayang labanan ang mga halimaw gamit ang mga mainit na armas. Kahit na ay hindi epektibo. Ano? Totoo ba? Noong nakaraang buhay, may isang halimaw na tinatawag na Kiragon. Una itong lumitaw sa bansa ng mga pirata. Kaya nitong direktang sumipsip ng na-enerhiya. Isa ito sa pinakakilabot na halimaw sa hinaharap. Naiintindihan ko na. Ipapasa ko ang mga bagay na ito. Salamat sa hirap ngayon, Yanli. Liu. Ngayon, simulan na ang feeding plan. Bumili ng pagkain mula sa buong mundo. Ibigay lahat sa Shenlong. At kailangan ang pahintulot ng Dragon God para makuha ang Jin Serum. Ito ang unang hakbang natin sa pakikipagkaibigan sa Dragon God. Mahal na Dragon God. May magandang balita ako para sa inyo. Kakatapos ko lang ng pulong. Naghahanda ang bansa na ibuhos ang buong lakas para sa inyo. Sa oras na iyon, mas marami ang magiging pagkain ninyo kumpara sa ngayon. Dahil dito, dadami ng ilang beses ang inyong pagkain. Naiintindihan ko na. Tiyak na poprotektahan ko ang Huaxia. Ito ang aking pangako sa Huaxia. Sang-ayon siya. Nangako siyang poprotektahan ang Huaxia. Ginoong Dragon, mayroon akong hindi ka nais-nais na kahilingan. Maaari mo ba akong bigyan ng isang bote ng dugo? Nalaman ko na. Gusto ninyong gamitin ang aking dugo para makabuo ng Jin Serum. Para maging mas malakas kayo. Lord Shenlong. Huwag po kayong magalit. Hindi ako magagalit. Pero ang dugo ko, hindi basta-basta kayang tiisin ng mga tao tulad ninyo. Ibigay mo na. Ilagay mo ito. Pagkatapos, dilutin mo ito ng 1 bilyong bahagi. Para makabuo ng serum.
Kung hindi, mamamatay kayo sa pagsabog ng katawan. Salamat, Ginoo Shenlong. Magamit mo ng maayos. Hahaha. Wang Goshan. Handang ibahagi ng Dragon God ang kanyang espiritu sa lahat. Napakabuti. Agad akong magpapadala ng mga tropa para escort ka. Sa nakaraang 4 na araw, maraming mga order ng pagkain ang binili ng Huago sa atin. May tinanong ba sila sa inyo? Nakakuha din kami ng order. Kami rin. Ano man ang mangyari, naibenta ko na ang karne sa Huaxia. Alam ng lahat na hindi kami masyadong mayaman, kundi marami ang karne, dahil handang tumulong ang Huaxia. Masaya na kami rito. Bakit pa nila kailangan ng ganong karaming karne? Bilang pagkain, hindi ba't pwede itong gawing sandata? Bakit kaya ang daming karne na kinukuha ng China? Baka may tagutom sila roon. Hindi rin namin alam ang sitwasyon. Sige na, basta karne lang naman ito. Walang masyadong mawawala. Kunin na lahat ng mga order na iyon. Sili ay nakakuha na ng mga order mula sa ibang mga lugar. Natapos na ang mga gawain sa pagbili. Haha, hindi ko inasahan na magiging ganito kadali. Mukhang walang nagdududa sa mga tao. Sili, nakolekta na ang 30,000 toneladang karne mula sa bansa. Ayos, agad itong ipapadala sa Kin City. Sa panahong ito, araw-araw ay kumakain ako ng 100 toneladang pagkain. Ang kasalukuyang haba ko ay umaabot na sa 30,000 metro. Ang timbang ko ay 45,000 tonelada. Mayroon na akong 12 kasanayan na natutunan. Araw-araw, may 100 helikopter na puno ng karne ang dumarating. Habang mas mabilis akong lumalaki, mas mataas na rin ang enerhiyang kailangan ko. Ngayon, ilang daang toneladang pagkain ay makakapagdagdag lamang ng 3,000 puntos ng halaga ng ebolusyon. Ngunit mabuti na lang at nandyan si Liu Ruyan. Ginoong Dragon, nagdala kami ng mataas na halaga ng pagkain. Ilagay mo na lang. Matapos kong lamunin ang mataas na enerhiya na pagkain, nakaunawa ako ng bagong kasanayan. Yelo ng Shenlong at pagbagsak ng mga meteor. Likang, bakit lahat ng mga Tsino sa ibang bansa ay umalis na? Dahil sa suporta ninyo sa maraming order namin. Gusto naming sabihin sa inyo, may 5 araw na lang. Malapit nang dumating ang katapusan ng mundo. Maghanda na kayo sa pagtanggol. Naniniwala ba kayo sa ganitong kabaliwan? Kahit na totoo ito, mabuti bang sasabihin sa atin ng Huaxia? Hahaha. Nangyari na. Nagawa na ang serum ng Dragon Blood. Hahaha, ang galing. Ang galing, hahaha. Sa wakas, nagtagumpay na. Bilisan. Agad na ipaalam kay Ginoong Li. Kailangan nating simulan ang eksperimento agad. Ginoong Li, matagumpay na ang pagbuo ng serum ng Shenlong. Totoo ba? Pupunta ako sa laboratorio ngayon din. Ang galing. Sa wakas, na-develop na. Agad na simulan ang pagsubok. Ginoong Li. Ito ang tagasubok ng eksperimento, si Shenlong. Magandang araw, Ginoong Li. Bubusisiin ko ang lahat ng gawain sa eksperimento. Ayos na bata. Shenlong. Kung may nararamdaman kang hindi komportable, sabihin mo agad. Agad naming titigil ang eksperimento na ito. Naintindihan. Sige, simulan na natin. Maghanda na ilabas ang amoy ng serum. Kung may mali, agad kang sumigaw. Agad na itigil. Huwag itigil. Sa tingin ko ayos lang. Shenlong, okay ka lang ba? Agad na itigil ang eksperimento. Buksan ang pinto ng kapsula. Shenlong, ayos ka lang ba? Shenlong, gising ka na agad. Protektahan sila uli. Shenlong, ayos ka lang ba? Report kay Laoli. Ayos lang ako. Hahaha. Matagumpay ang dugo ng Diyos Dragon. Epektibo. Hahaha. Hindi na sayang ang aming pagsisikap. Agad na simulan ang pagsusuri. Hayaan mong makita ko. Gaano nga ba kataas ang lakas pagkatapos gamitin ang dugo ng Diyos Dragon? Nakahanda na ang pagsubok.
Pagsubok sa presyon ng hydraulic boxing target. Pagsubok sa bilis ng sobrang bilis na daanan. Pagsubok sa depensa ng anti-impact matrix. Ito ang gusto ko. Ito ba ang kapangyarihan ng Dragon Blood Serum? Ito ay pinadiluted mula sa bilyon-bilyong bahagi ng serum. Ano ang kakayahan ng hindi na-dilute? Napakabanta. Ang nagpaparamdam sa akin ng takot ay hindi ang serum, kundi ang may-ari ng serum na ito. Gaano nga ba siya kalakas? Agad na magpursige sa pagbuo ng Dragon Serum. Tinitiyak na matatapos ang misyon. Anong nangyayari? Sa ilalim ng dagat 5 kilometro mula sa barko, may hindi kilalang nilalang na umatake sa amin. Gaano pa kami abutin? Napakabilis niya. Malapit na siyang makarating sa ilalim namin. Anong sinabi mo? Sa eastern na bahagi, may 3 metrong mataas na tigre. Namatay na ba? Kaya't dalhin niyo ito sa akin agad. Agad na simulan ang pag-aaral. Hindi ba't may 3 pang araw? Bakit mayroon ng malaking tigre ngayon? Likhang. Mangyaring dumalo agad sa pandaigdigang online na pulong. Mayroon ba kayong nakita na malaking hayop? Ngayon, nakatagpo tayo ng isang napakalaking pating. Matapos ang pagsusuri, pinaghihinala ang extinct na pala ang megalodon. Akala ko na ang 3 metrong tigre ko ay nakakatakot na. Pero sa bansang Amerika, meron pang megalodon. Kinatawa ng China. Noong nakaraan, narinig ko na sinasabi mo. Malapit nang dumating ang katapusan ng mundo. Alam ba ninyo ang ilang balita? Dahil alam nyo na ang ilang bagay. Bakit hindi nyo na lang kami nilinaw ng maaga? Sabihin nyo na ang kasalukuyang impormasyon. Sa nakaraang pagpupulong, hindi ko na ba kayo nasabihan? Hindi ba kayo naghanda ng maaga? Dahil sa kagustuhan ng iba't ibang bansa na magbenta ng pagkain sa China. Sasabihin ko na sa inyo. May 3 araw na lang. Magkakaroon ng mga halimaw sa buong mundo. Ang malaking hayop na ito ay isang senyalis lang. May mas nakakatakot pang darating. Totoo ba to? Medyo hindi ako makapaniwala. Malaki ang posibilidad na totoo ito. Kailangan na nating maghanda ng maaga. Ang sama ng loob, bakit ngayon lang nila sinabi? Sayang, nakabili pa tayo ng maraming pagkain para sa inyo. Kinatawa ng China, sigurado may marami pa kayong pagkain, di ba? Pwede bang magbenta kayo pabalik sa amin ng kaunti? Ito. Kailangan ko pang mag-isip. Lahat ng ito ay para sa pagkain ng Shenlong. Saan kayo nakasali? Ano pa ang iniisip? Ang dami mong biniling pagkain. Hindi ka ba pwedeng magbenta sa amin? Haha, noong mga panahong iyon, sobrang taas ng presyo nyo. Nagmakaawa kayong magbilang ng pera. Ngayon gusto nyong makuha ang pagkain. Mga pangarap lang yan. Ginoo ng Dragon. Inatasan ako ng militar na maging tagapangasiwa ng Monster Center. Ayos lang iyon. Maganda ang iyong ginawa. Salamat sa iyong papuri. Pagsisikapan kong tapusin ang lahat ng mga gawain na iniatas mo. Ginoong Lee, bakit ka nandito? Direk Liu, kumusta na ang Monster Center kamakailan? Nagbibiro sila uli lang.
Maganda naman ang kalagayan ng Monster Center kamakailan. Nakapagsanay na ako ng Monster Cleaning Department, Monster Collection Department, at saka ng 3 departamento tulad ng Emergency Monster Force. Hindi ko inakalang magiging ganito kaperpekto ang ginawa mo. Isang karangalan na nandito ka sa Huaxia. Sobra naman. Sa totoo lang, lahat ng ito ay mga bagay na aming bubuin sa hinaharap. Ako lang ang nagpasimula nito ng maaga. Ayos lang din iyon. Kaysa naman tayo'y mag-eksperimento ng walang direksyon. Tama nga. May nangyaring malaking bagay ngayon. Mukhang dumating na ang mga halimaw ng maaga. Maaaring alam ko. Anong nangyayari, Ginoong Dragon? Yung mga hayop, posibleng kumain ng pagkain na may mataas na enerhiya. Na nagpalakas sa kanila. Walang kinalaman sa mga halimaw. Hindi ko alam kung nakakatulong ba ang mga hayop na ito sa inyo. Kailangan nyo pa ba ng higit pa? Kung makakakuha ka ng lahat ng ito, maaari akong magbigay sa inyo ng isang patak ng dugo ng dragon. Ang dragon ay talagang dragon. Alam niya ang nasa isip ko. Talagang nakakatakot. Ginoong Li, nagawa na ba ang lahat ng mga serum ng Shenlong? Sa pamamagitan ng aming walang humpay na pagsisikap, nagawa na ito. Ang unang tagasubok ay nakagamit na ng 200 na bahagi. Ngayon, napakalakas niya. Ang lakas ng kanyang katawan ay mas matibay pa kaysa sa Kapitan ng Amerika. Kahit na tinanggap niya ang baril sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa kaya ng mas makapangyarihang baril. Ayos na yun. Sa hinaharap, ang tao ay magiging parang dragon. Hindi na matatakot sa mga halimaw. Maganda ang resulta nito. Dapat nating pasalamatan ang Diyos Dragon. Diyos Dragon na mahal. Pupunta ako para kunin ang mga hayop na iyon para sa iyo. Pero ang kondisyon ay dapat hatiin ang kanilang pagkain. CJ, ibigay mo na ang patak ng dugo ng dragon na ito. Ito na ba ang dugo ng Diyos na dragon na sinasabi sa alamat? Ha. 2 araw pagkatapos, ayon sa kasunduan, naghatid si Likang ng mga bangkay ng mga mutant na hayop mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit patay na, pero hindi ito masyadong nakaapekto sa akin. Matapos kong lamunin ang lahat, tumaas ang aking mga puntos sa ebolusyon ng 23,000 na puntos. At natutunan ko ang bagong kasanayan. Lahat ng bagay ay may espiritu. Kailangan lang magpakatatag. Upang marinig ang tinig ng lahat ng bagay. Ginoo Dragon, nakapag-develop ang militar ng bagong armas. Gusto kitang imbitahan na subukan ito. Hindi ka ba pwedeng maglaan ng oras? Kung hindi pwede, ayos lang. Alaynan. Paano susubukan? Yun. Gusto lang kitang gawing target. Simula nang malaman ko na ang mga halimaw ay malapit nang dumating sa mundo. Si Ginoong Li ay patuloy na nangunguna sa kanyang koponan. Sa walang tigil na pagbuo ng mga bagong armas at bala. 10 araw na ang nakalipas, nakabuo sila ng isang espesyal na rifle na kayang tumago sa 120 sentimetro ng bakal. Naisa na kitang imbitahan na subukan ang lakas nito. Pwede na. Sandali lang, Ginoong Shenlong. Ako'y tatawag agad kay Laoli at sa iba pa. Laoli. Pumayag na si Ginoong Shenlong. Ang galing naman. Agad akong magpapadala ng tao para sunduin ka. Ginoong Shenlong, hintayin mong dumating ang tao ni Likang para kunin ako. Maaari na tayong umalis, hindi na kailangan. Sasamahan kita. CJ, paano tayo makakapunta roon? Hawakan mo ng mabuti. Hawakan mo. Hawakan mong maigi. Mama, nakita ko ang dragon. May hindi kilalang nilalang na umatake. Humihingi ng utos na atakihin. Ano ito? Anong uri ng halimaw? Huwag mag-atake. Ito ay isang Diyos na dragon. Pasensya na, Lolo Li, hindi ko agad nasabi sa'yo. Katatapos ko lang magpadala ng tao para sunduin ka. Hindi ko akalain na sumama ka sa Dragon God. Gusto rin bang maglakbay kasama ng Dragon God, Lilaw? Pero... Sobrang nakakabigla. Halos hindi ko na kaya ng puso kong ito. Mahal na Dragon God. Simulan na natin. CJ.
Walang masamang mangyayari, di ba? Mag-relax ka lang. Tinanong ko na si Shenlong. Sabi niya, kahit anong atake, walang makakatalo sa kanya. Kung ganun, kampante na ako. Lahat, maghanda. Bibilang ako ng 3 at kontrolado ang apoy. Apoy. Sobrang makapal ng usok. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Ginoong Dragon. Walang masamang mangyayari, di ba? Walang masama kay Ginoong Dragon. Talagang hindi siya nagkamali, Ginoong Dragon. Sa dami ng mga bala at mga shell na bumagsak, walang nangyaring kahit ano. Buong-buo pa rin. Ang Diyos na Dragon ay astig. Ito na ba ang Diyos na Dragon? Gaano kaya katakot ang mga halimaw sa hinaharap? Napakaganda, Ginoong Dragon. Napakatakot. Yung bala. Pero kaya nitong tumagos kahit ang 100 sentimetro ang kapal na bakal. Ay nanatiling buo at walang sira. Tumingin ako gamit ang teleskopyo. Walang bakas ng bala sa kaliskis ng dragon. Talagang hindi ito nasaktan. Sa ngayon, lahat ng mainit na armas ay walang bisa laban sa Diyos na Dragon. Mukhang tanging nuklear na lang ang natitira. Ginoong Dragon, ano ang tingin mo sa lethality ng mga sandatang ito? Ayos lang. Bagaman para sa akin, parang pangkagat lang. Pero para sa mga halimaw, maaaring magdulot ito ng malaking pinsala. Kaya sa susunod, maaari nating gamitin ang pinakamahirap na bahagi ng katawan ng halimaw para gumawa ng mga bala. Mas magiging makapangyarihan ito. Susundin namin si Director Liu. Kapag lumabas na ang halimaw, magsisimula na tayong mangolekta ng materyales. Mahal na Long, may ilang bagay pa kaming dapat pag-usapan ni Ginoong Li. Kaya hindi na kami sasama sa inyo pa uwi. Pasensya na at salamat sa inyo ngayon. Talagang nakakatakot ang mga paraan ng Dragon God. Kaya niyang pumutol ng espasyo. Panahon na para sabihin sa lahat. Malapit nang lumitaw ang mga halimaw. Maniniwala kaya sila? Hindi ko alam pero hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Nagsimula nang madalas silang lumitaw. Maaaring may ganitong mga halimaw pa rin ngayong gabi. Mga halimaw na ito. Kadalasan, mas marami ang nakakain ng malalaking halimaw na ito. Sanay silang humanap ng tao para kainin. At mas gusto nilang kainin ang mga halimaw. Tuwing may namamatay na halimaw, sila ang unang dumarating. May 2 araw pa para maghanda ang mga tao. Bukod dito ang paglitaw ng dragon. Maraming tao ang nagdududa. Kung may malaking bagay na mangyayari, Yitset, sabihin mo na lang sa lahat sila. Ayon sa balitang natanggap ng istasyon, 2 araw mula ngayon magkakaroon ng halimaw na darating sa ating bansa. Kaya't siguraduhing handa ang lahat. Totoo ba to? Kailangan may monster na lumabas. Grabe, ito pala yung abiso sa taas. Naku, totoo nga. Dali, mag-ipon na tayo ng supplies. Mama, Papa, bilisan nyo. Sama kayo sa akin bumili ng pagkain. Darating na ang monster. At may tsunami pa. Haha, batang tanga. Parang nabobo ka sa kakatingin sa phone. Walang halimaw. Lahat yun peke. Huwag mong laging tinitignan ang phone buong magdamag. Mas importante na maghanap ka na ng trabaho agad. Hindi talaga may halimaw na dumaan. Inanunsyo na ng opisyal. Ito na ang pinakabagong balita. Ayon sa aming impormasyon, magkakaroon ng halimaw sa loob ng 2 araw. Pakiusap sa lahat ng mamamayan maghanda ng mga supply. Sa loob ng 2 araw, manatili sa bahay. Huwag lumabas. Bawal ang pagnanakaw ng mga supply. Huwag mong saktan ang iba dahil sa sariling pagnanasa. Kung hindi, ikaw ang may kasalanan. Ngayon, alam na ng lahat na malapit nang lumabas ang halimaw. Ang gagawin natin ay ilikas ang mga mamamayan ng King bukas. Director Liu. Kailan eksaktong lalabas ang halimaw? Huwebes ngayon. Sa Sabado na ang susunod na araw. Naalala ko, Linggo ng umaga ng 1:00. Noon, naglalakad kami ng kaibigan ko. Tapos, biglang umusbong ang halimaw mula sa lupa. Sa mga kritikal na sandali, iniligtas ako ng Diyos ng Dragon. Nasa malapit sa zoo ang lokasyon. Naiintindihan ko na. Iyan ay mga 10:00 ng umaga ng Linggo. Lalabas ang halimaw. Panatilihing nakatutok ang ahensya ng lindol sa sitwasyon sa Kin City. Dahil ito ay lumabas mula sa ilalim ng lupa. Maaaring matukoy ito. Kahit na ang pinakamaliit na pagyanig ay mag-iiwan ng bakas. Ako na ang magbibigay alam sa ahensya ng lindol. Ang tunay na unang halimaw. Hindi ito nangyari sa ating China. Kundi sa bansang maganda.
Gumamit sila ng pinakabagong binuong mecha upang lihim na puksain ang mga halimaw at pinigilan ang lahat ng balita. Ganito na palagi ang bansang maganda. Ang mecha ng bansang maganda ay nagtagal sa kanila ng 2 buwan. Pero rin, nalaglag din sila dahil lalakas pa ang mga halimaw. Sa madaling salita, simula bukas, magpapalikas tayo sa mga tao sakin. Magde-deploy tayo ng mga sundalo. Maghihintay na lumabas ang mga halimaw. Bago pa man makasira sa lungsod, papatayin na natin sila. Kahit pa anong ganda ng match suit ng Amerika. Huwag kalimutan, meron tayong Shenlong. Halimaw, sir. Napakahirap na ng sitwasyon sa labas ngayon. Kailangan nating agad na magbago ng plano. Mag-umpisa na tayo ng meeting. CJ. Sa palagay ko, kailangan na nating ilabas ang 0 unit. Hindi pwede iyon. Kapag lumabas ang match, nakapagpahayag na ang ating lihim na baraha. Sa tingin ko, maaari nating ipahayag ito ng maaga. Makipagtulungan sa ibang mga bansa. Ngunit ang kondisyon ay, magbigay sila sa atin ng pagkain at maraming materyales militar. Tama, naniniwala ako na bukod sa atin. Walang ibang bansa ang makakagawa ng mga match. Ayos, ganito na ang desisyon. Ay anunsyo ang 0 sequence sa mundo pagkatapos ng kalahating oras. Ginoong Shenlong. Nandito na ang lahat ng mga bangkay ng mga halimaw na hiniling mo. Matagumpay na nakakain. Nagdagdag ng 40,000 na evolution points. Nakakuha ng bagong kakayahan. Senso ng lahat. Akala ko ang enerhiyang taglay ng mga halimaw ay ganito kataas. Kailangan lang kumain ng mga tao para makakuha ng 1,000 puntos na halaga ng ebolusyon. Mukhang kailangan kong lumabas at maglakad-lakad. Tingnan kung makakahanap pa ng ibang tao. Anong nangyayari? Bakit nagwawala ang mga kamelyo? Iniwan pa tayo dito. May 0 kilometro pa ang daan pa uwi. Kailangan nating maglakad hanggang umaga. Hihintayin ko silang makita. Kailangan ko silang lutuing lahat at kainin. Kakaibang nilalang, kakaibang nilalang. May kakaibang nilalang. Multo. Aking espada at kalasad. Langit. May nakikita sa langit. Nahanap din kayo. Diyos. Siyempre, ang Diyos ang nagligtas sa atin. Pagpalain ng langit ang ating bansa. Hindi ko akalain na may Diyos dito. Ha. Hindi na tayo dapat matakot sa hinaharap na banta ng mga halimaw. Mayroon tayong Diyos sa ating panig. Hoy, bakit bigla kayong nagdaos ng meeting? Kasi sobrang busy namin. Maraming bagay na hindi pa namin natatapos. Kayo ba ay walang magawa? Ngayon ay hating gabi na. Hindi, may monster na lumitaw. Si Isan ang representante. Nakita mo ang halimaw. Kinatawa ng Huaxia. Hindi ba't sinabi mo na lalabas ang halimaw sa loob ng 2 araw? Hindi dapat ito lumabas ngayon. Baka niloko tayo ng kinatawa ng Huaxia. Matagal na kayong handa. Binigyan pa kami ng maling impormasyon. Una sa lahat, hindi natin maaasahan na eksaktong malaman ang oras ng paglitaw ng mga halimaw. Sinabi ko sa inyo ng mabuti. Ngunit pinagsalitaan niyo ako ng masama. Hindi ba kayo nahihiya? Elsan, sigurado ka bang nakita mo ang halimaw? Maaari mo bang ilarawan kung ano ang itsura nito? Ganito ang nangyari. Noong gabing iyon ang mga mandirigma. Sinasabi mo ba na ang malaking halimaw na iyon ay kahawig ng isang ahas? Talagang kahawig niya. Mahaba ang katawan niya. Sa madaling salita, nakakatakot talaga. Mukhang lumitaw na ang halimaw. Kailangan na nating maghanda ng husto. Kailangan nating harapin ito. Hindi ko na rin mapapalinaw sa inyo. Sa totoo lang, nakabuo na kami ng match suit. Nakabuo na kayo ng match suit. Hala, totoo ba, yung match suit ba na nasa pelikula? Yun nga. Lesiu. Ano naman kung may match suit tayo? Kami ang China. Pero mayroon kaming tagong baraha na Diyos Dragon na hindi matalo.
Ano ang mga kondisyon ninyo? Nais ninyong makipagtulungan. Kailangan ninyong magbigay sa amin ng 1,000 toneladang nuklear na materyales. Kasama ang 3,000 toneladang haluang metal. At mga armas na sapat para sa 1,000,000 na hukbo. Iba't ibang uri lahat ng kailangan. Ang iba pang mga kondisyon ay kailangang pag-usapan ng hiwalay. Kung maaari, makipag-chat tayo ng pribado. Sobrang dami na, 1,000 toneladang materyal na nuklear. Maaari nang gumawa ng 3 nuclear weapon. Sa kabuuan, mayroon tayong 40,000 toneladang materyal na nuklear. Naisip niyo ba ang aming nararamdaman? Walang sapat. Sapat ang aming haluang metal. Ngunit ang materyal na nuklear ay mayroon lamang 20,000 tonelada. Kung ibibigay lang nila ng kalahati, malaki ang posibilidad na tayo ay masasakop na. Isa lang naman itong match mula sa Taiwan. Hindi naman kailangang magmalaki ng ganito. Pwede kayong hindi makipagtulungan sa akin. Hindi ko kayo pinipilit. Anong ibig sabihin nito? Sobrang na sobra na ito. Hindi ba't parang sinasamantala ang sitwasyon ito? Kung ganoon, mauna na akong umalis. Sinasabi mo bang pumunta si Ginoong Shenlong sa tatlo na bansa, at itinuring pa siyang lokal na Diyos? Posible, tanungin mo si Ginoong Shenlong. Kung hindi siya, malamang na may mga halimaw nang lumitaw sa tatlo na bansa. Sige, tatanungin ko. Kung ang tinutukoy mo ay ang tungkol sa bansa ng tatlo. Ako ang gumawa niyan. Katatapos lang tumawag ni Ginoong Li. Sabi niya, sa bansa ng tatlo, itinuturing ka na bilang isang Diyos. Ayon sa aking kaalaman, sa mga bundok ng Arda sa kanluran. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng isang wormhole ng mga kanibal. Doon ay patuloy na lilitaw ang mga kanibal. Ginoong Shenlong, maaari tayong pumunta at tingnan iyon. Director Liu, sinasabi mo bang talagang lilitaw ang mga halimaw sa Qin City? Ayon sa aking kaalaman, ang unang halimaw ay talagang lumitaw sa Qin City. Ngunit hindi ako sigurado kung ang aking muling pagsilang ay magdadala ng butterfly effect. Sige, naniniwala ako sa iyo. Kaya't maghanda tayo. Bukas ng 1:00 ay lilitaw na ang halimaw. Naiintindihan. Sabi niya, poprotektahan niya tayo. Subukan muna natin. Kung hindi natin maayos, saka siya kikilos. Dahil sa sinabi ni Ginoong Shenlong. Nakarelax na ako. Ginoong Li. Maraming mga mamamahayag sa labas. Nandito sila para makipag-collaborate sa atin. Gusto nilang i-livestream ang proseso ng ating laban sa mga halimaw. Mas mabuting magdaos tayo ng isa pang pulong. Mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin. Kung dapat ba nating i-livestream ang buong proseso ng pagpatay sa halimaw? Sa tingin ko, hindi ito tama. Masyado itong madaling mag-leak ng ating mga lihim. Kapag kumalat ito sa ibang bansa, alam na nila. Yixet, sumasang-ayon din ako. Walang dahilan para mag-live na masyadong marami. Mas mabuting maging mababa ang profile. Director Liu, ano ang ibig mong sabihin? Inirerekomenda kong mag-live. Kahit na mag-live, totoong may panganib na malik ang ating mga lihim. Pero ano naman kung malik ang lihim na ito? Kahit na nakawin nila ang ulat sa pag-aaral ng bala, o kaya ay makagawa ng mas malakas na bala kaysa sa atin. Wala rin itong silbi. Ang dugo ng Shenlong ay hindi nila makukuha. Maliban na lang kung makakuha sila ng dugo mula sa Shenlong. Kaya dapat tayong mag-livestream. Hayaan ang Dragon God na lumabas sa livestream upang makipagtulungan ang mas maraming bansa sa atin. At sa nakaraang buhay, ang magandang bansa ay nag-livestream din ngayong gabi. Sa tingin ko, hindi mali si Liu yan. Magkakaroon ng halimaw sa magandang bansa ngayong gabi. Sa kanilang estilo ng pagkilos, hindi nila palalampasin ang ganitong magandang pagkakataon sa promosyon. Tiyak na magla-livestream sila. Kalahati na lang ang nalalabi hanggang 12:00. Talaga bang lalabas ang monster? Nasa hating gabi tayo ngayon. Pero sa Amerika, simula pa lang ang araw nila. Siguradong lalabas ang unang monster dyan nila. Antay lang tayo. Babala. May malakas na pagyanig sa lungsod ng Buton. Ang lakas ay higit sa 1-0. Lahat ay umalis. Hindi ito isang pagsasanay. Lindol na higit sa 1-0.
May mga halimaw na lumilitaw. Humihingi ng tulong. May balita mula kay General William tungkol sa lungsod ng Buton. Dumating ang hinihinalang halimaw. Nagkaroon ng lindol na higit sa antas 1-0. Hindi matutukoy ang bilang ng mga nasawi. Wang Defa. Paano posible yon? Paano agad lumabas ang halimaw? Hindi nagtatugma ang oras. Sa oras na ito, lampas na sa 12:00 ang huwaksya. Nasa ikalawang araw. Puta. Mga salot na tsino. Nilinlang tayo sa oras. Agad na ilabas ang lahat ng kuha mula sa lungsod ng Niubao. Hanapin mo ang halimaw. Saan ang pinakamahalagang lugar? Iulat mo. Sa sentro ng lungsod. Dito mismo. Baka hindi ito halimaw. Kundi mga alon ng enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Sandali, may reaksyon ng enerhiya sa ilalim. Ang paglitaw ng reaksyong ito ng enerhiya. At lumalaki ito sa bilis na nakikita ng mata. Agad na ipadala ang Eagle Team, Tiger Tank Team, at Hell Squad. Ay evacuate ang lahat. Kung kailangan nating gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Bantayan mo ako palagi. Dapat nating maalis ang unang halimaw na ito. Sa anumang paraan, tiyak na maaalis natin ang unang halimaw na ito. Mas mabuti pang simulan ang global live broadcast, para makita rin ng iba ang ating lakas. Hininga. Hoy! Ano? May monster sa bansang maganda. Kumusta ang sitwasyon? Sige, naiintindihan ko na. Talagang may monster sa bansang maganda. Malaki na ang naapektuhan sa lugar na iyon. Ang dami nang nasawi sa ganitong bilis. Ganito ba katakot ang mga halimaw? At handa na ang Amerika na simulan ang global live broadcast. Upang makita ng buong mundo ang unang halimaw. At aalisin nila ang halimaw na ito. Talaga namang hindi nila mapigilan. Unang kaso ng abnormal na enerhiya sa Amerika. Lungsod ng New Buton. Grabe naman ito, nakakatakot talaga. Ganito kalaki talaga bang kaya nilang harapin? Kahit gaano pa, kaya nitong Aigear. Bumalik sa summer 173 balik. Aktibahin ang Ultimate Energy Gauge. Bumalik sa summer. Aktibahin ang Ultimate Energy. Bumalik sa summer 3 balik. 123 balik. Bumalik sa summer. Nandito ako sa harap mo. Dumating na ang pinakaunang halimaw sa buong mundo. Halimaw sa bundok na si Campola. Campola. Ang halimaw na ito ay pinangalanan ng mga ahensya sa ibang bansa. At hindi lang ito ang isa. Magkakaroon pa ng iba sa hinaharap. Ito ay magtatago sa ilalim ng lupa o sa mga bundok. Kaya ito ang bundok na halimaw. Ito ang tunay na simula ng halimaw. Napakalakas na nito kahit pa sa simula. Mas lalong magiging malakas ang mga susunod na lalabas. Ang mga halimaw ay lalong magiging makapangyarihan araw-araw. Kailangan din nating paigtingin ang ating kakayahan sa pagtugon. Nakaposisyon na ang Eagle One. Magbigay ng utos. Sige na. Panahon na. Sige, naiintindihan ko. Anong nangyayari? Bakit hindi ko makita kahit ano? Eagle Squad, nakita niyo ba yung monster? Delikado na yung mga fighter nyo. 8 set, paano kaya? Sa tingin ko, kahit hindi makalipad ang halimaw na ito. Makakapasok pa rin ito sa ilalim ng lupa. Magkakaroon pa rin ito ng epekto sa mga kagamitan sa paglipad sa himpapawid. Ano kaya ang susunod na gagawin ng halimaw sa pag-atake? Lalabas ito bigla para sumugod. Naku, nasaan na siya? Lumabas ang reaksyon ng enerhiya. Nasa ibaba lang ng formation. Pangkat ng agila. Agad na umakyat. Ah!
Ah, paano ito posible? Ipadala ang zero sequence. Panahon na para ipakita sa kanya ang tunay na kulay. Mukhang mahihirapan tayong harapin ito. Tunay na napakalakas nitong enerhiya na ito. Kung hindi pa rin ito kayang harapin, marahil may iba pang paraan. Ang lakas nito ay sobra na talaga. Halika na, monster. Tingnan ninyo ang aming Zero Series. Ipapakita namin sa lahat. Agad na maglunsad ng atake. Agad siyang patayin. Nakuha. Mukhang hindi naman ganun kalakas ang halimaw na ito. Hindi pa siya ganap na umunlad. Nakita ko na ang mga kampola na mas malaki ng ilang beses kaysa sa kanya. Maliit lang ang halimaw na ito. Ang ganda, nagtagumpay tayo. Ha 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 ha. Bilisan mo. Patayin ang halimaw. Ipakita sa mundo ang ating lakas. Magdaos ng pulong. Talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa pakikipagtulungan sa Amerika. Sige, agad akong aksyon. Sa tingin ko, maaari tayong makipagtulungan. Seryoso naming isasaalang-alang ang inyong mga kaugnay na kondisyon. Hindi na balido ang mga nauna. Pag-usapan na natin ang mga bagong kondisyon. Ang siraulo ng bansang Amerika. Mabilis na nilang tinaasan ang presyo. Marami silang makukuha sa pagkakataong ito. Walang problema. Mayroon kaming Shenlong. Hindi sila magiging malaking banta. Alaynan. Lee. Ginoong Lee. Tingnan ninyo kung ano yan. Baka ito na ang dragon ng Diyos. Ito ang Diyos na nakita natin noon. Walang duda dyan. Diyos na mahal. Ito ay ang Diyos. Pero paano siya nakapunta sa magandang bansa? Iniwan na ba tayo ng Diyos? Ano ang bagay na ito sa ulap? Ano ang nangyari sa zero sequence? Hindi ako pwedeng mamatay dito. Ginoong Dragon. Ikaw ba iyon sa magandang bansa kanina? Alaynan. Ako ito. Talaga, si Ginoong Dragon. Buti na lang hindi ibang halimaw.
Tara na. Kapag nakuha na ang sagot, hindi na ganoon katakot. John, ano ba talaga ang nakita mo? Yun! Yan! Yan ay isang pares ng mga mata. Nakakatakot. Mga mata na puno ng puot. Isa lang naman ang mga mata. Ang may-ari ng mga mata na iyon ay tiyak na pinakakatakutan na halimaw. Parang si Satanas na lumabas mula sa impyerno. Ano ang nangyayari? Umuwi ka na muna. Naniniwala kayo sa akin. Iyan ay tiyak na pinakamalakas na halimaw. Huwag subukang hanapin siya. Bagamat natalo ng zero sequence ang unang halimaw. Ang sumunod na makapangyarihang halimaw ay nagdulot ng malaking epekto sa ating reputasyon. Kailangan na nating mag-isip ng solusyon. Naisip ko na ang desisyon. Hindi nasaktan ng halimaw ang ating mecha. Ibig sabihin, ayaw nitong makipaglaban sa atin. Posible pang maging kaibigan natin ito. Maaari nating gamitin ang halimaw para makabuo ng opinyon publiko. Gising na po kayo, Ginoong Lee. Ginoo Lee, pakiusap, tingnan mo ito. Nagdaos na ng press conference si William. Ah! Medyo labis ang sinasabi ni William. Sinasabi pa niyang ang dragon ay kanilang kasama. Talagang hindi ito makatwiran. Nahuhuli nila ang lahat. Hindi pa malinaw ang tunay na sitwasyon ng dragon. Gusto kong gamitin ang pahayag na ito upang udyok ang pananaw ng iba. Dapat ba tayong pumunta at ilantad ang magandang bansa? Ang walang kahihiyang kilos na ito. Sila ay gumagamit ng dragon bilang pampagana. Tila maraming bansa ang maluloko. Hayaan na lang munang magpanggap ang magandang bansa. Ang kasinungalingan ay darating din ang panahon na mabubulgar. General William. Sa ngayon, ay higit sa 10 bansa na nagpadala ng mga kahilingan para sa pakikipagtulungan. Nais nila na kung sakaling may emergency. Maari tayong magpadala ng zero sequence at mga misteryosong halimaw para tumulong. CJ, mag-produce ng zero sequence ng buong lakas. Bilisan. S-deploy ang buong hukbo. Mayroon pang 2 oras. Lalabas na ang halimaw. Pakiusap, huwag magdagsaan. Magpila ng maayos para kumuha ng supply. Anong klaseng halimaw ang darating ngayon? Ito ay isang halimaw mula sa bundok. Katulad ng higanting pagong. May mataas na depensa. Pinangalanan namin itong rock turtle. Dumating na, naramdaman ko ang malakas na enerhiya. Agad na lumitaw ang halimaw. Humihiling na buksan ang pandaigdigang live broadcast. Pinakabagong balita. Ang halimaw sa Kin City Zoo ay malapit ng lumitaw. Nakaon na ang pandaigdigang live broadcast. Pakiusap sa lahat ng manonood, isara ng maayos ang mga pinto at bintana. Huwag lumabas. 125. Nasaan na si Shenlong? Hindi ba siya naglanding sa Kin City? May nakakaalam ba kung nasaan si Shenlong? Ginoo Shenlong. Bakit sinasabi ng mga viewers na hindi ka makita? Hindi ba kaya ng satellite na makita ka? Nakuha ko na ang bagong kasanayan. Basta't ayaw kong magpakita. Kahit anong teknolohiya, hindi matutuklasan ang aking presensya. Ito ang rock turtle. May bundok sa likod nito. Napakakapansin-pansin. Lahat ng tao, nasa 15 degrees east-northeast ang koordinato. Maghanda ng bumaril. Lahat ng atake, ituloy. Lahat ng armas na mainit, walang epektibo. Zero, 30. Ay! Buti na lang nakatakas tayo. Akala ko ang galing-galing nyo. Ganito na nga ang naging resulta. Impossible. Yung halimaw, hindi ba galing sa bansa natin? Paano ito napunta sa Huaxia?
Nagtataka ako kung paano nila tayo sinungalingan ng ganito. Diyos na Dragon. Dumating na ang ating Diyos na Dragon. Mamatay. Ano itong halimaw? Bakit kahit sa likod ng screen, ay nagbibigay ito sa akin ng napakalakas na presyon? Zunduja Dula 17, 47018551. Nawala ako, mayroon akong napakalakas na, nakakabaliw ba ito, 17, 40. 17, 40 at 0180. Ang laki ng halimaw na ito, na hindi kayang talunin sa ilalim ng napakaraming apoy. Napatay agad ng Shenlong. Ang galing ng Shenlong, ang galing. Ang bilis niya, sobrang astig. Hahaha. May Shenlong sa Huaxia. Mapayapa ang bansa. Nandyan ang Shenlong. Bakit pa tayo matatakot? Kahit anong halimaw pa ang dumaan, walang silbi. Diretsong mapapatay ng Shenlong. Salamat sa Shenlong sa pagliligtas sa China. Niligtas tayo. Noon, bumili pa ako ng baboy para pakainin si Shenlong. Kaya, nakatulong din ako. Nagawa ko. Sa panahong ito, naging sobrang lakas ni Shenlong. Hindi na maulit ng China ang nangyari noong nakaraang buhay. Isara na ang global na live broadcast. Nakuha ko na ang sample ng luma at kakaibang hayop nila uli. Kailangang pabilisin ang proseso ng pananaliksik. Dahil sa patuloy na pag-aaral at pagpapabuti ng genes ng tao, makakayanan ng tao na magpatuloy sa gitna ng kaguluhan sa hinaharap. Sana all, ang halimaw na yun ay tumulong pa sa kanila. Ano nga ba talaga iyon? Bakit sila ang nakakuha ng ganitong biyaya? Maraming lugar ang gustong umatras sa kooperasyon. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung paano ito ayusin. Naintindihan ko na, at huwag mong akalaing hindi ko alam. Yung bangkay ng halimaw na nakaimbak sa base. Ninakaw na misteryosong halimaw na iyon. Pumunta ka at makipag-ugnayan sa Huaxia. Maghanap ng paraan upang makipagpalitan ng mga sample ng gene ng halimaw. Dapat nating pag-aralan ang halimaw ng mabilis. At bumuo ng serum. Test? Ginoong Shenlong. Nakatapos na ang pagkuha ng sample ng halimaw. Maaari na kayong kumain. Ang Amerika ay nagdaos ng isang internasyonal na kumperensya. Karamihan dito ay para sa atin. Alaynan. At ang mga taong iyon, malamang na interesado sa mga sample ng gene ng halimaw. Matagal na akong nangolekta ng marami. Maaari natin itong ibenta sa kanila. Kapalit ng mas maraming yaman. Sa hinaharap, ang gene ng mga halimaw ay tiyak na magiging pangunahing proyekto ng pananaliksik sa buong mundo. Walang dahilan ang China para maging nag-iisa. Sa wakas, mas marami ang tao. Upang hindi magtagumpay ang pagsalakay ng mga halimaw. Tama. Makikipag-usap ako sa kanila. Kinatawa ng China. Gusto naming makipagtulungan sa inyo. Basta't handa kayong protektahan kami. At magbigay sa amin ng ilang sample ng monster gene. Ihahandog namin sa inyo ang mga yaman ng magandang bansa. Kailangan naming mag-isip muna, representante ng China, kung maaari ba naming ibenta ang ilang monster gene sample. Magbigay ka na ng presyo. Kailangan din namin kayo. Magbigay kayo ng presyo. Paano tayo magpapalitan? Paano magpapalitan? Sige, pag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa kalakalan. Ginoong Shenlong. Gusto ng beer country na makipagtulungan sa atin. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong protektahan sila. CJ. Okay, agad akong mag-ulat. Sandali lang. Mayroon bang anuman? Ginoong Dragon. Pagpalain ng Dragon. Ginoong Dragon. Ito ang aking pagbati. Sa pagkakaroon nito, ang iyong kakayahang magpagaling ay tataas. Sa aking proteksyon, may kaunting kapangyarihan ng dragon sa iyo. Hindi magtatangkang lumapit sa iyo ang mga karaniwang halimaw. Sa oras ng buhay at kamatayan, lalabas ako. Salamat, Senior.
Pagod na ako, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. CJ, yung halimaw, ganyan lang. Kung makita ito ng ating lahing mandirigma, siguradong matatalo sila ng walang kalaban-laban. Ha ha ha. Ang sinasabi ay, anong kalokohang halimaw? Kainin mo ang bala ko sa kanalang. Ha ha ha. Tatay, naroll ang bola ko papuntang gubat. Sige, tatay, sasamahan kitang hanapin. Tatay, ano iyon? Ah, halimaw. Dumarating ang halimaw. Ah, ako. Tatawagan ko ang pulis. May halimaw dito. Papunta ito sa akin. Iulat kay General Moss. May halimaw sa Moco City. Ito ay isang higanting lobo. Nakakain na ito ng tao. Nagpadala na ang hukbo. Nandito na ang Eagle Squad ng General. Agad na bumaril. Bakit ang higanting lobong ito ay kayang tumayo? Ano nang nangyari? Humihingi ng suporta mula sa Huaxia. Nakakita ng halimaw sa lungsod ng Moco. Mag-withdraw, lahat ay mag-withdraw. Darating na ang suporta mula sa Huaxia. Talaga bang darating ang misteryosong halimaw? Ah! Dumating na. Talagang kaalyado ng Huaxia ang halimaw na iyon. Kung hindi ito makakatawag sa Huaxia. Sa hinaharap, tiyak na magiging superpower ang Huaxia. Walang sinuman ang mga has namang inis. Kailan? Makakakuha rin ang bansang beer ng ganitong malakas na halimaw. Bilang kaalyado. Narito na ang misteryosong halimaw. Isa siyang mabuting halimaw. Wala na tayong problema. Ah, ang galing. Ang halimaw na ito ay kayang kontrolin ang kidlat. Ano kaya ang misteryosong halimaw na ito? Hindi ko pa nakita ang kabuuan nito. Ang gwapo ng halimaw. Buti na lang na ang misteryosong halimaw ay mabuti. Kung ang ganitong kalakas na halimaw ay maging kaaway, tiyak na wala tayong laban dito. Nairesolba na. Hindi masama ang lasa ng halimaw. Iniwan ko na ang konti para sa inyo. Anong nangyari dito? Baka nasaktan si Shenlong sa bansa ng mga usa. Mabilis kayong umalis. Ako ay magbabago. Si Shenlong ay nagbago na. Agad na isara ang zoo. Upang maiwasan ang pagtuklas ng satellite. Sistema. Bakit ako nagiging iba? Kailangan ng dragon na magbago ng maraming beses.
At bawat pagbabago ay nagpapalakas ng sarili ng isang beses. Ang pinakamalakas na dragon ay maaaring magbago ng 9 beses. Ang lumampas sa 9 beses ay ang pinakamalakas na nilalang sa universo. Gaano katagal ang proseso ng pagbabago? Bawat beses na nagbabago, tumatagal ang oras. Sa pagkakataong ito, 1 araw ang tagal. Sinasabi mo bang ito ay isang halimaw na tinatawag na kiragon? Ang halimaw na iyon ay napakalakas. Sa hinaharap, kikilalanin siyang hari ng mga halimaw. Dahil kaya niyang sumipsip ng nuclear energy para palakasin ang sarili. Mas marami ang nasisipsip mas. Lalo siyang lumalakas. Tinawag siya ng mga pirata bilang kiragong. Baka hindi siya pumunta sa China. Mabait si kiragong. At napakataas ng kanyang B. Kung hindi pa siya ganap na umunlad, hindi siya lalabas. Sisikaping kumain ng nuclear waste ng palihim para lumaki. Mananatili siya sa ilalim ng dagat at hindi lalabas. Ang kiragon noong nakaraang buhay ay nagtatago sa ilalim ng dagat ng 2 buwan. Matapos ang malakas na kapangyarihan, siya lumabas. Pero bihira lang siyang lumabas. 3 beses lang siya lumitaw mula simula hanggang dulo. At bawat pagkakataon ay sa bansa ng mga wuko. Galit na galit ang mga wuko sa kanya. Pero wala silang magawa para mapatay siya. Kahit ang mga mecha na ipinadala ng bansang ganda ay walang epekto. Ayos lang basta huwag lang pumunta dito sa Huaxia. Kaya hayaan na lang siya. Tama nga. Halos tapos na ang pag-aaral sa Jin ng Bato Pagong. Natuklasan na pwedeng pagsamahin sa serum ng Diyos na Dragon. Kung magtatagumpay, sa hinaharap, maaari tayong gumamit ng Jin ng ibang halimaw. Para pagsamahin sa serum ng Diyos na Dragon. Mag-develop ng mas malakas na serum. Sobrang lakas ng genes ng Dragon God. Hindi talaga makakatanggi ang genes ng mga halimaw na ito. Ito ay magandang balita. Napakagandang progreso. Sa loob ng 3 araw, makakagawa na tayo ng bagong serum. At ang bagong serum ay kakailanganin lang ng kaunting dami. Maaaring i-fuse ang Dragon God Serum. Pwede na nating mass-produce ito, para mapalakas ang lahat. Kailangan pa nating magsumikap. Ang ibang bansa ay nakuha na ang Monster Gin samples. Dapat ang Amerika ang pinakamabilis. Walang problema kahit gaano pa sila mag-research. Hindi pa rin sila makakatalo sa lakas ng aming Dragon Blood Serum. May balitang pumasok mula sa lihim na bansa. Humiling kami ng suporta. Igalaw ang zero sequence. Kunin ang mga sample ng halimaw. Dapat na rin nating pabilisin ang pag-aaral ng mga sample. Dumarami ang mga halimaw sa buong mundo. Maraming lugar ang hindi makapagpigil. Sa ngayon, nawasak na ang ilang bansa. Sa ngayon, tanging ang misteryosong halimaw ng Huaxia ang natitira. Kayang makipaglaban sa mecha ng bansang maganda. Pumutok na ang itlog ni Dragon. Magpapakita na ang Diyos na Dragon. Ah, ah. Binabati ko si Diyos na Dragon sa matagumpay na pagbabagong anyo. Malaki na ang aking lakas. Ang dugong ito ay makakatulong sa inyo na makagawa ng mas mahusay na serum. Haha, salamat. Hahaha. Nararamdaman ko na ang mundong ito ay hindi lamang isa. Anong ibig sabihin? Ang mundo ay hindi isa.
Nararamdaman ko na may isa pang mundo sa ibaba. Huwag mag-alala. Ang mundong iyon ay dapat na matagal nang umiiral. Hindi tayo mag-eksplora. Sigurado akong hindi sila darating para hanapin tayo. Sige, ganito na lang. May mga halimaw na gumigising sa akin. Ginoong Smith. Narito na ang halimaw na gene sample na hiniling mo. Dumating na. Interesado ako. Karamihan sa mga halimaw ay nasa China. Paano ninyo nakuha ang mga sample ng gene ng monster? Ginoo Smith. Mayroon kaming sarili naming natatanging paraan ng pagkuha ng impormasyon. Ang monster na ito ay aming dinala mula sa Liang. Maraming salamat sa inyo. Ibibigay ko na ang huling bayad sa inyo ngayon. Sa mga ito, makakaya ko ng pagsamahin ang ibang mga jin. Lumikha ng mas kamanghamanghang mga halimaw. At kontrolin sila. Maghari sa buong mundo. Ha 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 ha. Magandang panahon ngayon. Magandang araw para manghuli ng isda. May posibilidad bang may halimaw? Kamakailan lang talaga. Nagmamadali ang puso ng tao. Huwag kang matakot, nanay. Huwag kang matakot, nanay. May dragon na nagpoprotekta sa atin. Walang dragon, huwag kang magbula. Ano yan? Monstro yan, monstro. Tulungan niyo kami. Hindi ba sila magkakaroon ng problema kapag tumalon mula sa mataas na lugar? Sila ay mga tao ng Dragon God. 100 metro lang ang taas, mahuhulog sa tubig. Walang mangyayari sa kanila. Susunod, tingnan natin ang aktwal na pagganap ng mga tao ng Dragon God. Lahat ay ilalabas. May halaga ang mga ito. Ito ang aming unang operasyon. Umaasa kaming matatalo ang halimaw. Si Chenlong ang namumuno sa pagkakataong ito. Siya ang may pinakamaraming iniksyon ng serum. At siya ang pinakastable at pinakamalakas. Dapat ay walang magiging problema. Alaynan. Tingnan natin. Lahat kayo, sumugod na tayo. Nandoon ang halimaw sa dagat, hulihin mo siya. Ah! Tumingin sa halimaw. Ah! Magaling, Shenlong. Ito, ang serum ni Shenlong ang sobrang lakas. Hindi kailangan niyang tumakbo. Sayang. Maliit na butiki. Gustong tumakbo. Ginoong Dragon. Magaling ang ginawa ninyo. Hindi ninyo ako pinahiya.
Ikset, ipagpatuloy ang pagsisikap. Sayang talaga. Hindi ko na-witness ng personal. Kung alam ko lang, ako na sana ang pumunta. Maliban kay Liruyan, lahat ng tao ay mag-overnight training. Hindi makakatulog. Diyos na Dragon. Sea movement. Gusto kong mag-ehersisyo. Para balang araw maging isang Shenlong person.